Buti hindi ka nagtatanim, no, ng sama ng loob. Mapagtanim ako ng sama ng loob. Kasi may napansin akong iba eh. Iba na yung tono ng boses nun eh. Parang may sakit. Pero mas lalong masakit nung humingi na siya ng patawad. Na parang feeling ko na ako dapat yung nagsosorry kasi nadamay ka eh. Siyempre tatanong nila, may kissing scene ba sila rito? Sure ako mas sigit pa dun sa panood niya sa teaser. Ay, may love scene! Ano ba yun? So, gano'n na ba kayo katagal? As a love team po. In real life? Matagal nyo nang inamin na kayo? Parang binilang ko kailan kami lumabas. Mula nung lumabas kayo ng PBB. Parang mag-almost 2 years na rin po kami. Anyway, kaharap ko na rin naman si JM kasi merong nakarating sa akin na you're living together ni Fiang. First time dito, nakakatuwa. Kasama po natin ngayon ang ex-housemate. Obviously, wala namang PBB ngayon. Ang housemate ni Kuya mula sa PBB Gen 11. JM Ibarra. Hello po. Hi, JM. Hello, Mama Ox. Ikaw ba naniniwala ka, artista ka na? I mean, di ba dati pinapangarap mo lang, ngayon tinitilian kayo ni Fiang. Hindi naman, ganun pa rin. Ganun Normal pa pa rin. Oo. Maraming pagbabago, pero para sa akin, normal pa rin. Pero ano ba, pinangarap mo ba talaga to? Showbiz? Honestly, hindi mo. Simula pagkabata. Hindi mo pinangarap mag-artista? Opo. Marami lang akong iniidolo nun na napapanood ko, pero hindi sumagi sa isip ko na gusto kong maging ganito, gusto kong maging ganito. Ano lang ang pangarap mo? Ano? Magkapera. At hindi mo alam kung sa paanong paraan. Hindi ho, parang nung bata ako kasi, siyempre bata, gusto ko nung maging sundalo, ganun. Nandun ho yung kagustuhan kong maging paglaki. And then habang tumatagal, paiba na marami na akong na-explore. Gusto kong maging TV anchor, gusto ko na maging piloto. Doon na, yun na yung kinuha kong kurso ng college. And ito naman po yung binigay sa akin ng Diyos. So, hindi ka pa graduate? Hindi pa. So, wala kang pa ako ng isang taon. May plano ka ba na Meron. ituloy ito at para makatapos ka, iba pa rin yung may diploma, ganun? Hopefully this year, magkaroon ako ng bakante para tapusin. And ayun, may flight school na rin kasi naglatag. So, parang biglang bumaling yung gumanon yung kagustuhan ko. Pero hindi, that doesn't mean na alis din naman ako dito. So, parang minamahal ko din naman yung pag-arte. Pero syempre, at the end of the day, gusto kong sa ganung profesyon ako mamatay, syempre. Siyempre, lagi na tinatanong ito kung bago ba pumasok sa PBB, ano raw ang buhay. Si JM ba, ang family niyo ba ay kinapos din ba bago ka? Kasi minsan, yun na nagmo-motivate sa kanila para pumasok sa business yung hirap ng buhay. Anong naging motivation mo nun? Noon kasi siguro masasabi ko na kahit paano nakakain kami ng 3 beses sa isang araw. Fast forward, nagkaroon kami ng financial struggle sa pamilya. And doon na ako kapanang-kapa kung saan ako makakuha ng pera, ng kikitain. Racket lang ako ng racket. Sabi mo nga pala sa akin, raketero ka. When you say raketero, anong mga racket ang pinapasok mo para lang magkapera? Iba mo. Nag-on-call driver ako. Kasi may nagagamit akong sasakyan nun Minsan may tumatawag din sa akin para mag-judge ng mga pageant, ng mga dance competition. So, grab lang ako ng grab. Before ako pumunta ng Manila nun, nung nasa probinsya pa po ako. Ayun yung mga racket mo. Walang permanente. Wala. Ano lang. Oo. Ano lang, mga on-call lang. Parang per project basis. So, kumusta yung on-call driver mo? Like, when you say on-call driver, para sa family, sa mga outing? Usually sa mga outing, tapos pamilya, ganun. Or minsan, nagpapadrive lang, ganun. Minsan kasi, parang friends of friends yung nakakontak, ganun. Parang nire-recommend lang ako. So, ako sige. Kasi therapy ko rin naman yung pagdadrive Nakapagpahinga din ako sa pagdadrive. So, bakit ko hindi? Like, for how long yun? Half year din. So, siguro 5 to 6 months, ganun. Tapos, yung mga pag-judge sa pageant, ba't ka nag-judge? Ba't hindi ka sumasali mismo? Sumasali ako nun, ma. Sumasali ka? Ako. Siguro, parang mga achievements na lang din yung meron ako nun. Kasi lumobo ako nun Umabot ako ng parang nasa 98 ata yung timbang ko nun. So, 98 kilos? Wow. siyempre, dala na rin ng problema mo. So, ibig sabihin, sumasali ka sa mga pageant nang bikini, gano'n? Ay, hindi Naka-trunks? Wala naman, mga hanggang lang, swimwear. Yan. Swimwear. Yung swimwear nyo, hindi Mga naman board shorts, skimpy. sando. Hindi po ako So, nagkakaroon ka naman ng title. Opo.
Sunod-sunod daw kami magkakapatid. Kami rin yung nagpapasa every year. Kayo magkakapatid? Opo. So this year ikaw. Next year yung sasali. sumunod, ganon? Tapos next year, yung bunso namin. Ginawa nyo rin siyang racket? Hindi rin naman racket parang kailangan ganun. Parang, syempre, sa bayan namin or sa school, sila yung handpick ng candidate. So, sige, ganun. Ano biggest prize ang na-receive mo sa pagsali-sali? Wala akong maalala nun kasi that time, nasa tropeyo Tsaka yung mata ko sash. Nasa sash yung, nasa pride, ganun. Oo. Ay, yung mga yun, natatago mo pa. Lahat nga, as in, kompleto pa ngayon sa bahay. Oh? Syempre, Alright. minsan lang mangyari yun. So pag nakikita mo yung mga yan, yung feeling mo ba parang layo na palang narating ko, no? Hindi naman, parang pag nakikita ko, Max, nagawa ko pala yun, yung ganun idea lang. Kasi hindi naman yung layo ng narating ko. Parang, ang galing nun. Nagawa ko pala yun, kaya ko pala yun. O sa pagsali-sali mo, hindi ka na-discover doon. Doon na ako lumobom Kasi sumabay na nagka-problema kami sa pamilya. So, kailangan ko ibaling sa iba yung focus ko. Sa trabaho, kung saan ako kikita, kung saan ako magkakarakit. Oh, so nagka-financial struggle kayo. Like, gaano ka gipit? Anong nangyari? May nagkasakit ba? Hindi naman Parang siguro, syempre bilang panganay, nahihiyaan na ako na yung gagastos sa mga gustuhan ko galing sa magulang ko. Na at the same time, sira yung negosyo, ganun. So gusto ko, ako na yung sumisustento sa sarili ko. And gusto ko rin kahit papaano, nakakapagbigay ako sa mga kapatid ko. Tsaka balita namin mahusay kang investor. Invest. Nag-i-invest ka sa mga lupa. Good yan, ha? Bakit lupa? Bakit hindi negosyo? Bakit hindi ipon lang ng pera? Sa akin, parang mas okay sa akin na natutulog yung pera ko sa lupa, hindi sa bangko. Kung may future plans man, at least may titulo, may property. Ayun, kung ilang taon man yung nagdaan, at least may papamana, ganun. Or, pwede ko rin pagkakitaan, ganun. So, parang gaya ngayon na hindi ko pa kayang magnegosyo or wala pa akong 100% ng attention para bumuo ng negosyo. At least, yung lupa, yung pera doon, tumitibok, ganun, umaangat. O, di mahusay si JM sa lupa, Tama yan. Nung nasa loob ka ng bahay ni Kuya, medyo nahihirapan si Kuya na pigain ka. Napiga ka rin tungkol sa tatay mo. Yung last week ko na mag-stay doon. Hindi mo makalain na tatawagan nilang tatay mo at makakausap mo. Hindi Kasi biglaan. Parang wala naman yung task that week na para sa mga parents. Oo. Tapos bigla na lang. Kasi, to be honest, hiwalay yung parents mo. Opo. So, hiwalay yung parents mo. Siguro kinuha ni Kuya yung pinakabubong mo. Bubog talaga. Oo. Which is your Sabi. family. Opo. Kaya doon ka na humagulgol. Sinurprise ka ng tatay mo. Anong mga narinig mo sa dad mo? Grabe, ang random na kasi nun narinig ko pa lang yung boses. Wala na, umiiyak na ako. Kasi may napansin na akong iba Iba na yung tono ng boses nun Parang may sakit. Which is yun na nga, parang na... True enough, may sakit. Okay. And, pero mas lalong masakit nung humingi na siya ng patawad. O na ako naman, na parang feeling ko na ako dapat yung nagsosorry kasi nadamay ka Na nasa national TV ako tapos ganyan yung kalagayan mo, nadala kita dito. So, ako dapat yung mag-sorry, hindi ikaw. So, yun yung masakit sa akin na wala akong magawa. Iniyak ko na lang, iniyak. Yun yung kailangan ng TV. So, pag-alabas mo, nung na-evict ka, saan ka unang pumunta? Family po. May isang gathering para salubungin ako. And then, kita ko agad na doon si Papa. Hindi ko alam kung nandun kasi wala pa akong phone. And then, si Papa agad nilapitan ko. Pero yung paghihiwalay ba nila, ilang taong ka nun? Tagal naman. Parang bata pa po ako nun. Siguro mga elementary, gano'n. Tagal Matagal na. rin po. Grade 1, gano'n. Oo. Grade 2 nga, grade 2, grade 3. Buti hindi ka nagtatanim, no? Ng sama ng loob. Noon po, mapagtanim ako ng sama ng loob. Pero syempre, hanggat natanda ka, isang beses na mabubuhay. Siyempre, parang mas okay na mga ibabaw na lang yung pagmamahal. Gaya ng sa amin ni Papa. Nung nakita ko siya, parang, huwag na nating daanin ng usap. Ano na lang. Move on. At the end of the day, tatay kita, anak mo ko. So, You're helping your dad. isa nga, hindi po. May trabaho po siya ngayon. Pero yung sakit niya, okay na siya. Hindi pa po. May maintenance na nakaka-recover naman po sa ngayon. Anong mga words ang narinig mo sa dad mo nung lumabas ka na? As in, ganun pa rin. Kahit hindi ko siya, okay na pa, wag ka na magsalita. As in, gusto pa rin niya mag-sorry. Siyempre, sa akin, sa aming magkakapatid. Kasi, siyempre, pag lalaki, hindi naman ako ganun ka-expressive sa nararamdaman. So, hindi niya alam na ganun na pala yung nararamdaman ko. Yung nararamdaman namin magkakapatid. So, gusto niya mag-sorry sa amin tatlo. Tatlo pa naman kami lalaki. Ayun, sabi ko, kahit hindi naman niya daanin sa salita Mas
importante o mas mahalaga kung ipakita mo na lang ng sa gawa. And at the same time, i-reciprocate namin yan kasi tatay pa ka pa rin namin eh. And ayun, pairali na lang natin yung pagmamahal. At least nagka-araw-araw tayo magkakausap. Araw-araw tayo may oras para magkasama tayo. So, huwag natin sayangin yung mga ganung pagkakataon. So, madalas mo makita sila? Kung kumpara po noon, mas dumalas ngayon si Papa. Parang, Yung nararamdaman mong gustong-gustong bumawi. Malaking bawi na ako sa akin yun, siyempre. Kahit yung presensya lang. Nakausap ko lang about sa mga investment o sa lupa. Sarap pala na may kausap na tatay patungkol sa ganun. May nag-guide na ganun. Saya. Oo. And your mom and dad naman are okay? Ako naman po sila sa tingin ko. Yung mga ganun, mga conscious. Parang awkward. Pero okay naman po sila. So, you don't consider yourself the breadwinner of the family? Dahil nag-work na yung mga kapatid mo? Ngayon, yung bunso namin patapos na ng kolehiyo. And may work naman yung pangalawa kong kapatid. And siguro, hindi ko rin kasi totally masasabi na ako yung breadwinner kasi kahit sila may sarili silang diskarte, hindi rin sila sanay na sumahod ng sumahod. So sila din yung napapagod. Ganun. So kung kailangan, yun, open na open ako. Alam naman nila yun. Ito pag pinag-uusapan si JM, kasunod na nun yung Fiang. Kasi, syempre, ang sandatahang lakas ng mga tagahanga ninyo eh. Alam mo na buhay. Yung JM Fiang. Medya Fiang pang Okay. si Jaren at si Fiang, no? Pero parang medyo nagpahinga yon. Kaya ang lagi nating naririnig yung JM Fiang. Kumusta na ang JM Fiang? Kami po ni Fiang mismo. Masaya kami. Ganyan, at the same time, grateful ako kami sa mga trabaho na dumadating. And kahit sobrang busy, sobrang dami ng ginagawa, may oras pa rin kami para sa mga bagay na wala sa industriya to, sa mga pamilya namin, sa mga kaibigan namin na non-showbiz. So, ang JM Fiang ay may movie ngayon. Yung Almost Us na showing sa May 6. So, anong kwento nitong Almost Us na medyo intriguing yung bakit Almost Us? Kwento po siya nung dalawang mag-best friend. Ako po si RR dito and si Fiang naman si Janine. And si Fiang, isa ko siya ditong panatiko ng isang kilalang individual na si Kenzo. And ako naman dito yung best friend niya na noon pa man, simula pagkabata, nakatingin na sa kanya. Yearning, kumbaga ganun. May lihim kang May lihim pagtingin. na. And maraming factor kung bakit hindi ko masabi. Tumutorpe ka. Tumutorpe. Almost Us kasi sakit. Natatakot ako, baka may spoil ko. Pero, ayun, sobrang ganda kasi nung material Wala nga long biro. Sobrang ganda nung ginawang material ni Kuya Migs, yung writer namin. And syempre, kasama na rin yung tulong ni Direk Dan. Ayun, hindi namin sinahin to kasi. Nung una, first draft. Nung binabasa ko siya, parang ang target lang niya nun, Gen Z. Hanggang sa final draft na nung natapos ko ng basahin. Sure ako na halos lahat ng generasyon makaka-relate dun sa buong storyline ng kwento. Ganda siya eh. So, ano ba yung pa-teaser mo dun? Meron bang kissing scene si JM Fiang? Siguro, abangan nyo sa May 6 kasi sure ako mas sigit pa dun sa panood nyo sa teaser. Ay, may love scene. Ano ba yun? Oy, grabe! Sabi mo Wala kasi, naman ako kasi. higit pa sa kissing scene eh. Sigit pa sa CPR, gano'n. Ay, may ganyan Pang-ilan yun ng pelikula ito? First namin as a love team. First na kayo yung bida? Opo. Yung mga nakaraan series? Opo. And then, may mga ginawa rin kaming film nun, like yung SRR. 3 episode naman yun. And may nauna rin na mga ginawa na solo film. So, ito yung first na love team na film namin. So, kaya pinagandaan na. Alam mo, sabi nila, mahirap magpakilig. Lalo na kung wala naman talagang nararamdamang spark yung mga tao sa inyo. Malaking bagay ba na dapat, hindi lang kayo basta love team, kundi magjowa in real life para mapakilig ang mga tao? Feel ko hindi naman yung ganun. Ang malaking bagay dito is yung pagkakakilanlan nyo sa isa't isa. Yung lalim ng bond nyo together. Every time na magkasama kayo, alam mo yun, kasi kapag madalas kayong magkasama, ang dami mo nang na-adapt sa kanya, ang dami niyang na-adapt sa'yo, na kung natural na mangyayari sa mata ng ibang tao, feel ko doon nila na-feel yung chemistry, yung spark, na for them, normal lang. So feel ko yung pinakang key dito is yung pinagsamahan, yung bond talaga ng dalawang individual. Parang hindi naman kailangan na may label. Hindi naman kailangan na ligawan mo o hindi naman kailangan na kayo. Pero ang importante, kilala nyo yung isa't isa. So, gano'n na ba kayo katagal? As a love team po. In real life? Wow. Parang binilang ko kailan kami lumabas ng PBB. Mula nung lumabas kayo ng PBB.
Parang mag-almost 2 years na rin po kami. Na magkasama sa trabaho. Hindi, tsaka in fairness, wala naman ako. Kasi, yun nga, di ba? Ewan ko kung ako lang nahuhuli sa balita. Matagal nyo nang inamin na kayo. Wala po. Wala. Ay, Wala. first time dito. Nakakatuwa. Hindi, Ako hindi ako nagsisinungaling. Paulit-ulit ko naman sinasabi, nanliligaw ako. Pero kami naman, bakit hindi ko sasabihin? Ngayon, yun lang. Yun, hanggang dun lang talaga masasabi. Nasa ligawan stage pa rin. Anyway, kaharap ko na rin naman si JM kasi merong nakarating sa akin na you're living together Kami? ni Fiang. Kanino galing? May nakarating lang sa akin. Hindi, at least andito kaharap na kita, JM. Nakatira na ba kasi isang bubong? Hindi. O yun. Kasi sobrang dami na rin kasi ng issue na binabato sa amin. Hindi na rin naman namin alam kung paano i-defend yung sarili namin. So, every time na may bagong issue na lumalabas, mas pinipili na namin tumahimik. Kasi kung i-defend namin yung sarili namin sa bawat issue na yan, sasabihin defensive. May dadating eh. Kung defend namin o hindi, may sasabihin sila. Basta ako bilang lalaki, ang mas nangibabaw sa akin, syempre yung respeto sa family niya. Siguro madalas lang kaming, kasi sa dami ng trabaho, sa araw-araw ng trabaho namin, kami magkasama. Sabay kami dumating dito, gano'n. So, siguro sa ganung way kami na gumagawa sila ng ideya na gano'n. Kaya kayo nachichismis na nagli-live-in kasi lagi kayong magkasama. Kasi kayo naman na magkatrabaho. Saka ang ano din niya, parang, kasi ako lalaki ako pero gusto ko rin magsalita about dun kasi si Fiang yung babae eh. So, wala, hindi rin naman namin kontrolado yung isip o yung mararamdaman ng mga basher. So, nasa kanila na yun. Basta ako, respeto. Definitely, hindi naman mga fans yung nagbabash sa inyo. Yung mga ayaw lang sa'yo for Fiang or si Fiang ayaw sa'yo. Yun yung mga bashers nyo. Anong pinakamalalang bash ang hindi nyo matanggap dahil hindi totoo? May kanya-kanya kasi kang na bashing na natatanggap eh. Sa lahat, parang wala akong maalala. Siguro may sa akin na lang. Kasi di ko alala kung ni-bash namin nasa love team. Pero sa akin marami. Lalo na mas nasasaktan ako kapag tumatago sa family ko. Ganun. Kasi kung sa akin lang, wala namang problema. Like sabihin na maliit ako, ganun, hindi ako katangkaran. Hindi naman talaga ako matangkad. Hindi rin naman ako gwapo. Or ang dami, marami. Pero pag tumatago sa family ko, yun yung... When you say tumatagos, pag dinadamay ni family, dinadamay nila yung pamilya ko, yun yung... naapektuhan ka. No, kahit papaano, kapansin-pansin para sa akin. So how do you deal with that kapag ang family mo na ang dinadamay? Wala naman ako magagawa mo sa mga bashers. So, ang ginagawa ko, yung family ko yung kinakausap ko, like, dalang-dalangan nila yung pag-social media kasi lalo silang nare-reach ng mga basher. And, ayun lang, sinasabi ko lang, mas masaya mabuhay kung less yung paggamit ng telepono, ng social media. Hayaan nyo lang. Ako yung nandito sa industriya. So, hanggat maaari, hanggat may way, hindi ko sila dinadamay dito sa ginagawa ko, dito sa showbiz. Ano na lang ang bilin mo sa family mo? Kasi kung naapektuhan lagi sila. Ano lang, sinasabi ko na lang, mas masaya mabuhay nang walang social media. Lalo na, nasa probinsya sila. Naiinggit ako eh. No? So, gumamit na lang kayo ng telepono kapag may papanoorin na kayong bago para sa amin. Kasi yung dalawa ko pong kapatid, okay naman. Sanay naman sila. Nag-aalala lang ako pagdating kay mama. Kasi, syempre, iba yung take ng mga nanay natin sa mga, kahit yung sinasabi lang sa akin, ganun. Iba yung nararamdaman nila. So, sa halip na mabasan nyo, mabawasan mo lang yung paggamit mo. Gaano kamahal ni JM si Fiang? Sobra-sobra. Alam mo yung mga fans, gusto nila, gusto namin napapakain, may sagot mo. Wala nang ibang sagot doon. Hindi rin naman sapat yung oo lang. Since nililigawan pa lang si Fiang, so in fairness naman, wala naman kami nababalitaan na dumidiskarte ka sa iba. Hindi ko naman ugali yun. Wala sa vocabulary ko ang ganong bagay. Kasi noon pa man, nung single pa naman ako, parang hindi ko na rin naman gusto magka-girlfriend. Or hindi ko rin gusto ma-fall. Kasi kilala ko yung sarili ko eh. Kung ma-fall ako, kung may magustuhan man ako, wala na, dire-diretso na to. Yan ang bawi. Kailan huling nagalit si JM kay Fiang? Nagalit o nairita, nainis? Parang PBB. Habang nasa PBB kami. Doon madaming pagkakataon. Kasi, gaya na nasabi ko sa'yo, sobrang tahimik ko sa loob eh. So, siya yung sobrang loud. Sobrang feisty niya. So, lagi niyang ini-invade yung privacy ko. Yung space ko. So, pero hindi ako sanay. Lalo na babae pa siya. So, nahihiya ako. Ganun. Hanggang sa, feel ko yun. Doon ako ng pinakang last na nakaramdam ng ines. Hanggang sa, alam mo na yun, hindi ko na alam ba't hinahanap ko na
Totoo. Walang maingay ngayon Oo. Like, nagbabasa lang ako ng libro. Kukunin niya yung buko. So, may mga pagkakataon, parang wala nakakuha ng libro ko. So, may mga ganun. So, alam mo yung ingay niya, yung kulit niya na nakakairita sa una, pero at the end of the day, parang hahanapin mo rin Kasi, una-una, nasa loob kami ng bahay. Kulong. So, ngayon nasa labas na kayo, ganun pa rin si Fiang. pagbabago. Ginugulo ko pa rin yung space mo. Ang problema lang ngayon, na-adapt ko na yung ganun sa kanya. Hinahanap-hanap mo na. Hinahanap ko na, and then at the same time, ginagawa ko na rin sa kanya. Iiritahin mo ako, sige, mag-iritahan tayo kasi matatalo. Malaki rin ang nagawa mo kay Fiang Kasi dati naman kikay-kikay si Fiang. Medyo parang ang asta niya para siyang bata na ano lang siya, jolly kid. Pero nami-misinterpret. Parang nagkakaroon ng hindi magandang interpretasyon o impression mula sa ibang tao na, di ba, minsan daw may pagka si Fiang, pagka galaw-gaw or something. Tapos kung matatandaan mo, yung marami pa siyang mga na-viral na mga nakala nila sinusukat niya yung pala sing-sing. Yung mga ganon na, paano mo binago si Fiang? Hindi ko siya binago, siyempre. Unang-una, hindi ko po siya binago. Well, I'd say, bilang mas matanda ako sa kanya, mas marami ako na-experience, mas marami na ako natutunan. Yung guidance, siyempre, nandun. Pero yung pagbabago niya sa sarili niya, sa kanya pa rin talaga nanggaling. Refined na siya, Kumbaga may character development si Fiang Hindi naman siya yung tipong yung astang bata, tapos na-viral siya, binash siya, palalalain pa niya. Siya hindi. Meron siyang, may character development. Siguro, experience din. Kasi yun naman yung best teacher yung kapag naranasan mo yung isang bagay, tatatak doon yung aral So, siya na rin yung mismo yung nagulma ng sarili niya. May guidance sa family niya, sa akin, let's say, and sa team niya, sa mga nakapalibot sa kanya. And at the end of the day, siya yung mas nakakilala sa sarili niya. So, nakaka-proud siya. Correct. Iniyakan ka na ba ni Fiang? Sa scene? Hindi. Yung sa totoong buhay na hindi niya na kinakaya, yung mga intriga, yung bash. Maraming beses. Ganun man ka-feisty or ka-strong yung imahe ni Fiang dito sa industriya to. Pero sobrang fragile nung damdamin niya. Sobrang sensitive niyang tao. Kaya yun yung, siyempre hindi makikita ng ibang tao kasi nga, ito si Fiang kilalang loud, kilalang feisty, kilalang strong. Pero yung puso ng pagkababae niya, yun yung natatakpan na yun, doon siya madalas tamaan kasi nga, strong yung imahe niya Strong personality yung tumatak sa tao Every time na gano'n naman, lagi naman ako open makinig. Kung may pinagdadaanan man siya, family or dito sa career niya, kung may bashing man, kung may splice video na naman, gano'n. Siyempre ako bilang baguang artista din, sabay naman kami, baguang artista din kami. Limitado yung may papayo ko sa kanya para para mas limitado yung mapapayo ko sa kanya para malampasan niya yung pinagdadaanan niya. So ako, nagbibigay ako ng way ng mga bagay na pwede namin o niya na maging libangan sa labas ng industriya. Pahinga ka muna sa ingay. Sige, ito. Alalahanin mo, ito yung mga ginagawa mo bago ka maging artista. Kasi yung ingay, nandiyan lang yan Normal naman yan. Kahit malalaking artista, makakatanggap niyan. Tatagan mo. Kung kilala ka nilang strong, pakita mo strong ka. Kung ipapakilala mo si Fiang sa mga tao, ano pa yung hindi pa nila alam tungkol kay Fiang para malaman nila na, ganun pala si Fiang kasi na-misinterpret namin siya. Dahil ikaw ang madalas na kasama ni Fiang. Siguro Ano yung hindi pa nila alam pagkakakilala tungkol ko kay sa kanya, yun Sobrang strong na babae niya, sobrang family-oriented, sobrang caring, sobrang mapagmahal. And masasabi ko lang sa inyo, kung may ibang bagay man o may ibang katangian si Fiang na hindi nila alam, si Fiang nang bahala para magpakilala pa ng lubos sa kanila. Sa tagal pa niya dito sa industriya, sa dami pa ng magagawa niya, yun na yung magpapakilala para sa kanya, di ba? Pakiramdam ko lang mas okay kung hindi ko siguro unahan, ganun. Mas okay siguro kung sila na mismo yung makarealize na, okay, napakabuting tao ni Fiang. Ang galing ni Fiang. Gusto ko si Fiang. So, okay yung sa mga ginagawa na ni Fiang nila, doon nila marirealize na itong tao, ito si Fiang. So, okay, ano natutunan mo kay Fiang? Minsan, alam mo, sa magkarelasyon, may natututunan ka dun sa kabila Hindi ko na sinasabi magkarelasyon kayo kang tumawad siya. Alam ko, gumagano ko.
talaga. Hindi nga, 'di ba? Minsan yung hindi mo siya makalimutan kasi may natutunan ka sa kanya. Yung unang-una yung pasensya. Kasi sa amin dalawa siya may pinakamahabang pasensya sa lahat ng bagay pagdating sa trabaho, sa lahat. Yun yung hindi ko pa naman siya sa na-adapt ngayon sa kanya. Pero yun yung gusto kong ma-adapt sa kanya. Pangalawa, yung pagiging masayahin niya. Kasi parang ang daming tao, ang daming nakapalibot sa kanya na, alam mo yun, kung nandyan si Fiang sa tabi nila, parang, Fiang, may happiness agad eh. Parang ang liwanag na agad ng araw kung nandiyan si Fiang. Kasi iba yung saya na ipapakita ni Fiang bilang kaibigan, bilang anak, bilang kapatid. Isa pa yun sa gusto kong ma-adapt sa kanya kasi magkaiba kami ng personality. Kaya ayoko naman baguhin yung sarili ko pero siyempre gusto ko rin ma-adapt yung ganun. And happy ako and grateful na may ganong klase ng tao sa buhay ko. Kasi siya yung bumabalansa sa akin. Ano naman yung pinagpapasalamat mo kay Fiang dahil yun ang natutunan mo sa kanya? Ako, thankful ako na buhay siya. Thankful ako na nag-e-exist siya. Thankful ako unang-una. Thankful ako na nagkakilala kami. Hindi naman yan fan service, ha? Walang fan service dito, nagpo-promo pero walang fan service dito. Dahil totoo yung nararamdaman mo para kay Fiang. So, ibig sabihin, pag nagliligawan kayo, pwede pa rin maligawan ng iba si Fiang? Choice niya yun, Siyempre, choice ng babae yun. Ako, Basta ikaw, sigurado kang wala ka ibang. Naipapakilala ko yung sarili ko. Ako, kung manliligaw ako, isa lang. Pangit naman kung marami. Parang hindi na maganda yun. Oo. Ano ang natutunan ni JM sa kanyang pamilya? Yung sa setup ng pamilya niyo na Sa lahat meron ng kang... pinagdaanan namin. Yes. Siguro pagdating sa isang pamilya, napakahalaga ng komunikasyon. Doon kasi kami na nagkulang. Sila bilang mag-asawa, kami bilang mag-ama, bilang mag-ina, bilang magkakapatid. So, pakiramdam ko rin komunikasyon yung pinakang dumudurog ng pamilya. Sumisira ng pamilya. Dahil kulang. Pag kulang sa komunikasyon. Kung magkakapamilya si JM, Naging open ako sa lahat. Turuan ko maging open yung anak ko. Magiging asawa ko, syempre. dahil yun ang wala sa pamilya mo. Dahil hindi kayo nagkikibuan doon. Noon. Yung jahe, parang Kasi puro lalaki kami magkakapatid. Walang chikahan. Alam mo yung magkakatsikahan lang ako kung basketball. Okay. Ano lang. Kumustahan ng Kung buhay? kamustahan yun, yung wala kami. Kamusta ka na? Ano nararamdaman? Pagod ka ba? Saya ka ba? Yun yung wala sa amin. Dahil doon kayo pinalaki na hindi sinanay na magkumustahan. Yung care. Yung care for each other. Yun ang wala. Yun ang kulang. So, ano ang mapapayo mo sa kanila? Bilang GM na tao lang, normal na tao, gusto ko lang sabihin na, siyempre, hanggat buo yung pamilya nyo, hanggat may oras para iparamdam nyo yung pagmamahal nyo, iparamdam nyo lang. Hanggat may boses kayo, pag-usap kayo, ganun, sulitin nyo yung oras. Mga pagkakataon na magkakasama kayo, maging open kayo sa isa't isa. Huwag nyo hayaan na matulog kayo ng sabay-sabay na may sama ng loob. And mas mangibabaw yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Kasi normal naman na humantong sa away pamilya, ganito, ganyan. Pero sana tapusin nyo yung araw na may pagmamahalan. And unang-una, syempre, kailangan may takot sa Diyos. Kasi siya mismo yung mag-guide sa pamilya niyo. And kung malaki man yung bubog mo sa pamilya mo, gawin mong gas yan para sa future mo, para sa mga gusto mo mangyari sa buhay mo, and para sa mga pangarap mo. Salud. Dahil pag ikaw eventually, pag nagkaroon ka ng pamilya, ang paiiralin mo sa loob ng bahay ay communication. Communication, pagmamahal. So yung pagmamahal, andun na Kumbaga yung communication, yun yung fuel para mas mapagtibay pa yung pamilya. And yun yung gusto ko. Yun yung natutunan ko.